Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ang 3.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Topic nga ngayon ay ang Bukana Bridge na napakaganda. Ginawa nga po itong world class. Ang ganda ng design. Kaya naman, ang mga DDS ay nanggigigil. Sobra. Kasi naman bakit naman kasi nung time ng inyong tatay ay hindi ito ginawa. Drenowing na, plinanon na, may magpopondo nga daw dito or magdo-donate na hindi natin alam kung talagang full donation ito ng China. Bakit kasi hindi ginawa? Hindi ba naawa? Davao pa naman ito. Biruin nyo, Davao. Magiging legacy na sana niya. Matindi kasi ang Bukana Bridge, guys, ay isang napakalaki palang komunidad. Ang dami-daming tao pala rito. Tapos, ang pinagkakakitaan lang rito talaga yung pagbabiyahe nila ng kanilang mga kung ano-anong produkto. Tapos para etong Manila, na sobra pala ang traffic dito. Ang dami-dami ring sasakyan. Ito yung binabalita na napaka-traffic ang daanan. Nakita nyo naman dyan sa mga video sa YouTube na talagang ito ay parang sentro or malaking, parang pinakamalaking, parang Manila city. Na dapat talaga pinagtuunan ni Duterte ng pansin. Bakit nga ba ito hindi itinuloy itong Bukana Bridge na to? Talk of the town to ngayon, guys. Ayan. Alam nyo, dapat tinuloy talaga ito ni Duterte Ang dami-daming balita. Ini-claim nila ito ngayon kasi nga tapos na. Yan. So sa mga taga Davao, abangan ninyo ang opening nito December 15. Mag-o-open na po ang bridge na to ay madadaanan nyo na napakaganda. Napakatibay. Sana lagyan pa ni PBBM ng mga ilaw-ilaw katulad ng San Juanico Bridge, di ba? Para naman ang mga taga Davao ay maging proud sa sarili nila na meron kaming ganitong bridge. Wala kaming pakaalam kung ayan ay i-grab ng mga Duterte supporters. Pero ang totoo naman ay si PBBM ang nag-push nito para matapos. Sayang talaga, no? Kasi dapat itinapos ito ng inyong tatay na karton ngayon. Mga DDS. Alam nyo, meron kasing maraming kwento to kung bakit hindi tinapos Siyempre nga naman, pag ikaw ay gumagamit nga naman ng mga drugs dyan, lalo na yung fentanyl, lalo na guys yung Mary Jane. Diba? Biruin nyo naman. Nagdo-donate na ang China para magawa ito. Hindi natin alam kung kasi hindi naman lahat ng taga-China ay masasama katulad ng nagke-claim nga ng West Philippine Sea. Meron din talagang mabubuting tao sa China na talaga namang tumutulong. Parang mga katulad ng Pilipino talagang merong pusong matulungin, merong pusong makamakabayan. Ayun. Kami ko po talagang alam. Kasi nagre-research ako, nanonood-nood ako. Kasi alam nyo, ang mga nagpo-post ng mga video-video, ang mga nagpo-post ng mga saloobin nila sa YouTube man o Facebook, ay may mga pinagkukunan din itong source. May mga nalalaman din ito. Katulad na lang nito pero mamaya na kasi masyadong masyadong
extreme. Para sa akin, extreme na yung sinabi ng taong ito kung bakit hindi ipinush yung Bukana Bridge na yan ni Duterte noon, nung time niya. Kasi di ba 2018, may drawing na, may plano na, may nakipag-usap na, pero bakit hindi natuloy? Alam nyo, ang iniisip ko dito tungkol sa pera. Since ngayon ay nababalitaan na nga natin kung ano yung mga ginawa ng mga Duterte, na halos gusto na lang lahat kunin ang pera ng kabanang bayan. Ang naiisip ko dito, pera. Since magdo-donate, at syempre, may konti rin sigurong gastos ang pamahalaan. Pero mas marami sigurong gastos ang China dito. Kung tutuusin. 'Di ba? Pera talaga ang ano nito, ang sanhi nito kung bakit hindi itinuloy. Biruin nyo, si PBBM, inumpisahan 2023. Natapos 2025, so 2 years lang. Samantalang si Duterte, inoferan ito, si Digong, inoferan ng 2018. Tapos, 18 ha, 19, 20, 21, 22, 4 years, halos 4 years. But walang nangyari. 4 years ang itinagal ng kanyang termino since inoffer itong project na to na napakaganda naman pala, na napakalaking tulong pala sa community ng Davao. Bakit hindi niya ito itinuloy? Wala siyang malasakit. Wala siyang malasakit sa Davao. Dapat ipinush niya ito kung talagang matino ang kanyang utak. Tapos ngayon, igagrab ang credit. Although si PBB naman ay hindi naman nagsasabi na, akin itong ipinagawa sa panahon ko, ito pinagawa. Hindi niya yung sinasabi. Ang sinasabi niya lang ay ito, nagawa na ang bridge na to at magiging hawahan na ang mga dadaan dito, magiging 20 tama ba? 20 minutes na lang ang magiging biyahe dito, na dati ay 1 hour to 45 minutes to 1 hour ang biyahe ngayon. Pinabilis na. Ganyan ang sinasabi ni PBBM, di ba? Hindi siya mayabang since na nagawa ito. Ano po yung sinasabi ko? Hindi niya ito sinasabi. Bagkos kami na lang ang ang nagtatanggol nito sa kanya dahil nga hinahamak pa siya. Hinahamak pa siya ng mga DDS na talagang sarado. Tsaka makikita naman yan doon, nakasulat yan, may isinusulat yan na date of, ang tawag dito, yung pag-uumpisa. May date yan. Inilalagay diyan doon, date of starting na project, tapos date kung kailan natapos. Makikita nyo doon sa date at year, syempre si PBBM ang namumuno niyan. O anong masasabi nyo ngayon? Alam nga namang baguhin nyo yun. Alam nyo guys, 3 years na magpo 4 years na. Hindi pa ba natin marirealize na talagang si PBBM ay may mabuting puso? Nakita nyo, Davao yan. Kung tutuusin, kalaban niya yan. Kinakalaban siya, talagang hinahamak siya ng mga Duterte. At taga Davao ito. Bakit? Pinapriority niya ngayon ang Davao. Di ba alam mo, nakakapagpagdamdamin ang ginagawa ni PBBM na of all the places, Davao talaga. Sa 6 na taon na panunungkulan ni President Rodrigo Duterte, wala siyang naipatayo kahit na isang infrastructure legacy dyan mismo sa Davao City. Yan ang masakit na katotohanan dapat yung tanggapin, na sana itong kauna-unahang Bukana Bridge na magiging legacy sana ni President Duterte noon ay hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Kasi donation yan ng bansang China. Pero ang gusto niyang mangyari, kunin nila yung pera. At hindi pumayag dyan ng China, siyempre. Sila ang magtatayo, sila ang mag-a-assist sa lahat, mula kontraktor at yung pondo. Hawak nila. Ngayon, ang gusto mangyari ng DPWH noon at nitong si President Duterte, kunin yung pondo at sila ang hahawak ng project. Sabi ng China, no, hindi. Ngayon, inoffer uli yan dito kay President Marcos. At ngayon, nagkaroon kayo ng magandang bridge dyan sa Davao City na legacy
ni President Bongbong Marcos. Wala problema kahit sumigaw kayo dyan na Duterte pa rin. Pero nakatatak na dyan. Sa tuwing dadaang kayo, nakatatak ang pangalan ni President Bongbong Marcos dyan. Kung di kayo patigyan, huwag kayong dumaan sa Bukana Bridge na yan. Na para din naman sa kabutihan ninyong mga taga-Davao City. Sakit, no? Pero sa mga matisinong na gagawin nyo, congratulations dahil na-appreciate niyo ang napakagandang proyektong iyan ng ating pamahalaan. Okay, ha? Sa 6 na taon na Wala raw palang legacy. Diyan sa Davao, ang Duterte, ang digong nyo. Ang sakit nun. Alata naman eh. Sa inuutak ni Digong, alata naman eh. At anong sabi? Dahil daw, kaya hindi nga napagpatuloy itong Bukana Bridge. Tama ka dyan, tama ka dyan, Rayon. Dahil daw, kaya hindi napagpatuloy itong Bukana Bridge. Gustong kunin ang pera. Diyos mio. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pera kasi ang mga Duterte.